let's talk about relationship. Ano ba yung dapat na sign na makita mo sa partner mo kung ito ba ay worth fighting for? Ano ba dapat yung ginagawa sa'yo ng partner mo? Ano ba yung dapat na nararamdaman mo sa isang relasyon para masabi mo na ito ay worth fighting for? It's very important to maintain yung constant willingness ng both sides to exert the necessary effort to make the relationship last. Hindi kaya maging strong ng foundation ng relationship nyo kung love lang ang meron sa inyo. Kung meron kang relationship na nire-repair or meron kang relationship na you're trying to rekindle dahil nadi-disalign na ito worthwhile, dapat mo pa bang i-continue na ipaglaban ito kahit masakit na? Or should you finally start over and give up the fight? Ano yung sign para masabi mo ang relationship ninyo ay worth fighting for? Number 1, core values or mahalagang pag-uugali. The truth is, you and your partner are two different people. Meaning, meron kayong dalawang katauhan, dalawang pag-uugali. No matter how compatible you two are, you can never be perfect. So, as long as you share the same core values, there is nothing wrong with having different viewpoints and opinions about various issues. Meaning, kung magkapareho ang core values ninyo, kahit na malayong malayo ang mga opinions ninyo, malayo pa rin ang mararating ng relationship nyo. Ang honesty, fairness, compassion, peace, mga mahahalagang ugali na meron dapat kayo pareho. Dahil ang mga values na ito ang magi-influence sa personality ninyo and priorities in life. Kapag andun pa ang mga mahahalagang ugaling ito, meaning, etong kapartner mo, etong relationship ninyo is still worth fighting for. Number 2, time, oras. Do you like spend time to your special someone? Na-anticipate mo pa ba na makita sila, na makasama sila every time? Kahit na wala kayong mga exciting plans na naka-line up, kung ang sagot mo dyan ay yes, meaning, kailangan nyo pang ipaglaban yung relationship ninyo. Kasi nakakaramdam ka pa ng good feeling sa taong ito at nai-enjoy mo pa rin siya. Basta nasa tabi mo lang siya. Relax ka pa kapag kasama mo siya. Nandun pa yung pakiramdam na para kang nasa comfort zone pagkakasama mo siya. Mutual respect, nandoon. Trust and understanding, nandoon. Meaning, etong relationship na to, still worth fighting for. Number 3, butterflies. Yung nakakaramdam ka pa ng mga kumukulo-kulo dyan sa tiyan mo. Nagpapalpitate pa ang dibdib mo sa tuwing parating siya or tuwing makakasama mo siya. Typically kasi, ang honeymoon phase ng relationship, naglalast lang yan few months. Maybe year doon sa ibang couple, ano. Despite na napakatagal nyo na sa relasyon, paminsan-minsan mararamdaman nyo pa rin dapat yung mga butterflies. And get excited whenever na ang isa sa inyo ay may ginagawang special para sa isa't isa. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya, yung mga impromptu na actions, may power pa rin dapat yan to arouse excitement. Parang bumabalik ka dun sa pagka-puppy love ninyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, communication and support. Hindi natin pwede paghiwalayin yan kasi meaning, kung nandun yung communication, next to communication is yung support to each other. Pinaka-importante na dapat na hindi nawawala sa isang relasyon ay yung supportahan ninyo ang isa't isa. Pag nandoon pa yan, malaki pa yung pwedeng ma-improve sa relationship ninyo para maituloy nyo pa ito. Dependable and motivating pa para i-push nyo pa talaga ng todo yan. Kasi nagbibigay pa rin ito ng self-assurance and drive to achieve your objectives. Madalas kasi sa isang relasyong wala na talagang pag-asa, ang unang nawawala dyan is yung communication. Kapag nawala na ang communication, wala nang potential na solution. So, communication, support,
equal solutions. Last one, besties. Yung kahit na fall out of love ka doon sa partner mo, medyo mababa yung pagmamahal mo sa kanya sa mga panahong yun na parang akala mo pawala na yung relasyon nyo. Pero nandoon pa rin yung pagiging besties ninyo, yung pagiging best friends ninyo. Is another sign na potential pa rin and worth fighting for pa rin ang relationship ninyo. Kasi ninyo guys, yung mga magkakaibigan, diba? Ang tagal-tagal na minsan nila yung magbe-best friend. Ang tagal na nilang magkakasama. Kahit na hindi na sila nakakapag-usap sa isa't isa o nagkikita. Pag nagkita sila, nandun pa rin yung pagiging best friends nila and pagmamahal nila. Kaya lang naman talaga, isa sa dahilan kung bakit hindi tayo nagiging sigurado dun sa mga partner natin. Kasi hindi tayo nakakapag-formulate ng salitang best friend. Kasi kapag tumatagal yung relationship, diba, nawawala dyan yung romance, yung passion, temporarily. Pero kung naiwan yung pagiging closet friends ninyo, who respect and admire one another, not only as a lover, but also a person. You are aware that there is no such thing as saying goodbye. Couples are more intimate and secure relationship kapag meron kayong friendship na nabuo sa relationship ninyo. Yung bond na ganito, whether ups and down yung relationship ninyo, nagkikreate ito ng strong foundation para ma-rebuild uli yung intimacy and passion when the time is right. So, meaning, having a strong friendship can make your relationship enjoyable and fulfilling in the long run. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!